Nais lang niya dalhin ang kanyang anak sa isang paglalakbay ngunit bigla itong narinig ang isang malakas na putok ng baril mula sa likuran niya at dahil nalilito mabilis nitong inutusan ang kanyang anak at tumakbo sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit ang mga sundalo sa likuran nila ay mas lalong papalapit sa kanila. At sa mga sandaling ito ng panganib ang mabilis mag-isip na si Bakeri ay nagpanik at humiwalay sa kanyang anak upang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Hindi nito inaasahan na habang tumatakbo ang kanyang anak ay mahigpit itong hahabulin ng isang opisyal na Pranses. At sa sumunod na segundo ang binata ay brutal na pinatumba sa lupa at pagkatapos ang kanyang anak ay sapilitang kinuha ng mga Pranses na sundalo at pinilit na maglingkod sa militar. At dahil labis ang pagkabigo bumalik si Bakeri ng mag-isa sa tribo at natuklasan na ang minsang payapa na nayon ay nasira na at puno ng kalungkutan at iyakan. At mula sa kanyang asawa nalaman nito na kinuha ng mga Pranses na sundalo ang lahat ng batang lalaki sa tribo. At lumalabas na ang mga Pranses at dumaranas ng matinding pagkalugi sa laban ng Verdun. At upang mapunan ng matinding kakulangan ng mga sundalo ang gobyerno ng Pransya ay gumawa ng malawakang kampanya ng sapilitang recruitment sa mga kolonya nito sa Africa. At matapos malaman na ang kanilang anak ay kinuha rin ng mata ng kanyang asawa ay napuno ng kawalan ng pag-asa ngunit si Bakeri ay nakaramdam ng matinding bigat ng pagkakasala at sinisisi ang kanyang sarili. Alam nito na sa oras ipadala ang kanilang anak sa brutal na digmaan ang kaligtasan nito ay halos malabo na. Para mabigyan ng paliwanag ang kanyang asawa at kunin ang responsibilidad ng isang ama pinagmasdan ni Bakeri ang kampo ng Pranses sa matagal na panahon. At matapos na mag-isip ng ilang beses nagbago ang isip nito na iligtas ang kanyang anak kaya naman pumasok ito sa kampo at nagboluntaryo na sumali rin sa hukbo. At matapos ng pisikal na pagsusuri matagumpay na nakapasok si Bakeri sa puwersa ng Pranses at hindi alam ang katotohanan kung saan pinuri pa siya sa pagboboluntaryo. Walang nakakaalam sa hukbo ng mga Pranses na sa gabing yun pupuntahan ni Bakeri ang kanyang natutulog na anak kasama ang iba pang nabihag na batang lalaki at sinubukan na tumakas sa kampo ng magkakasama. Dahil pinag-aralan na nito ang layout ng lugar at depensa sa matagal na panahon. Dinala sila ni Bakeri palabas at narating ang pader ng kampo at sa oras na tatakas na sila nakita sila ng mga sundalo at sa huli ang tatlong binata lamang sa harapan ang nakatakas ngunit ang mag-ama na nasa likuran ay nahuli sa akto at sa pilitang itinapon sa piitan. Ngunit sa kabutihang palad dahil ang mga Pranses ay dumaranas ng matinding pagkalugi ang bawat alipin at sundalo ay labis na pinapahalagahan kaya naman binigyan sila ng opisyal ng pagkakataon na bawiin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikipagdigma. At dahil puno ng sama ng loob si Bakeri at ang kanyang anak ay nagsuot ng uniforme at dinala ang baril at nagmarcha kasama ang iba patungo sa Verdun kung saan nagaganap ang matinding labanan. Habang pinagmamasdan ng mga sundalo na bumalik mula sa frontline nang may mabigat na ekspresyon at nakikita ang mga kariton na may dalang katawan mula sa digmaan mabilis na ramdaman ni Bakeri ang kalupitan ng digmaan. At sa mga sandaling yun tahimik na sumumpa si Bakeri na gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang anak. Nangako ito na iuwi ang kanyang anak ng ligtas kahit pakapalit nito ang kanyang sariling buhay. At para mabigyan ng kanyang anak ng pagkakataon na makaligtas mabilis na hinanap ni Bakeri ang kampo ng impormasyon sa oras na makarating sila sa himpilan. At matapos ng nakakapagod na pagsisikap na hanap nito ang isang lalaki na may impluwensya sa kampo. Pumayag ang lalaki na maghanap ng paraan para mailipat si Bakeri at ang kanyang anak sa kusina upang hindi nila kailangan lumaban sa digmaan. Ngunit ang mataas na presyo ng 300 prangko ay nag-iwan kay Bakeri na halos walang magawa. Mayroon lamang silang 100 prangko na natitira at dahil walang ibang pagpipilian nagmakaawa si Bakeri sa lalaki na tulungan ang kanyang anak na mailipat sa kusina at nangako ito na maghahanap ng paraan para mabayaran ang natitirang 100 na prangko sa lalong madaling panahon. At matapos na makiusap ang mabait na lalaki na sumang-ayon habang nagmadali si Bakeri upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit bago niya ito makita pinatunog ng unit ang panawagan upang magmarcha patungo sa harapan ng linya. At dahil walang magawa kinuha ni Bakeri ang kanyang gamit at nagmadali sa lugar ng pagtitipon. At habang nakikinig sa maalab na talumpati ng puting opisyal bago ang labanan nakita nito ang kanyang anak na nakatayo sa malapit at si Bakeri ay walang magawa. Ngunit bilang isang sundalo sa mga oras na yun ang magagawa lamang nito ay pagmasdan ng kanyang anak na magmarcha kasama niya patungo sa digmaan na kilala bilang libingan ng mga tao. Narating nila ang trinsera na puno ng walang tigil na pagsabog nang sabihin ng opisyal na maglulunsad sila ng pag-atake sa loob ng 5 minuto. Ito ang unang pagkakataon ni Bakeri sa digmaan at kahit pa ang kanyang puso ay kumakabog ng takot pinilit nito ang kanyang sarili na maging kalmado at patatagin ang kanyang anak na natatakot. Lumapit ito at nagdasal kasama ang kanyang anak sa tradisyonal na paraan ng kanilang bayan. At bago matapos ang panalangin pinatunog ng opisyal ang pito para umatake at mabilis na sinabi ni Bakeri sa kanyang anak na manatili sa likuran niya at huwag tumakbo palayo pagkatapos ay sumugod ito dala ang kanyang baril. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang isang bala ng kanyan ang sumabog sa tabi niya.
Nagpumiglas ito tumayo at napagtanto na nawawala ang kanyang anak habang nakatayo ito sa mga nagliliparang bala at desperadong hinahanap ang kanyang anak. At sa kabutihang palad pagkatapos ng paghahanap natagpuan ni Bakeri ang kanyang anak na nakahiga sa lupa na nanginginig at mabilis na tinakpan ang kanyang ulo. Plano ni Bakeri na manatiling kasama siya at maghintay hanggang sa matapos ang labanan. Ngunit biglang tumayo ang kaibigan ng kanyang anak na tila nawala ito sa sarili at tumakbo patungo sa kalaban. At nang makita ito hindi pinansin ng anak ni Bakeri ang tawag ng kanyang ama at sinundan nito ang kanyang kaibigan. Muling tumayo si Bakeri at sinundan ang kanyang anak at nang pumasok ito sa usok at narating sila nakita nito ang binata na nakahiga na nababalot ng sakit at nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Mabilis siyang binuhat ni Bakeri at sinubukan tulungan siya at gamit ang kanyang huling lakas bamulong ang bata na gusto na nitong umuwi pagkatapos ay tumahimik. At kahit gaano kalakas ang tawag ni Bakeri hindi na nito magising ang batang lalaki. At sa mga oras na yon lumitaw ang pinuno ng squad sa likuran ni Bakeri at inutusan sila na magpatuloy sa pag-atake. At dahil nawala ang kanyang kaibigan na puno ito ng lungkot at galit habang mabilis na tumayo ang anak ni Bakeri upang sumugod sa kalaban nang hindi nagdadalawang isip. Walang pagpipilian si Bakeri kundi muling tumayo at sundan ang kanyang anak na ang emosyon ay ganap na nagliliyab at wala sa kontrol. At hindi nito napapansin pareho silang napunta sa loob ng trinsera ng kalaban habang umalingaw-ngaw ang sigawan sa paligid nila. Muling naglakad si Bakeri sa abot ng kanyang makakaya at hindi pinapansin ang lahat maliban sa mahanap nito ang kanyang anak sa trinsera na napupuno ng usok. At sa wakas natagpuan niya ito sa hindi kalayuan na paulit-ulit sinaksak ang katawan ng isang kalaban at tila nawala na rin ito sa kanyang sarili. Niyakap ni Bakeri ang kanyang anak gamit ang kanyang buong lakas at tinipon nito na kumalma. At sa mga sandaling yun isang malaking alon ng mga kalaban ang dumating at nang makita ito ang pinuno ng squad ay mabilis na inutos ang kanilang pagbalik. At mabilis kagaya ng dati tumayo si Bakeri nang hindi nag-aalinlangan at kinaladkad ang kanyang anak habang tumakbo sila para sa kanilang buhay at sa kabutihang palad silang dalawa ay nagawang makabalik sa kanilang kampo. At habang pinapanood ang kanyang anak na nakaupo na may mabigat na ekspresyon si Bakeri ay napunta sa isang malalim na pag-iisip. At matapos na makaligtas sa kanyang unang pakikidigma naranasan nito mismo ang malupit na karahasan ng isang digmaan. Alam nito na kahit lumaban ito ng buong lakas niya maaari pa rin itong mabigo na iligtas ang kanyang anak hanggang sa matapos ang digmaan. At bilang isang maliit na tao sa isang magulong era ang kanyang pagsisikap ay walang silbi at walang magagawa. At upang aliwin ang puso ng kanyang anak tinipon ni Bakeri ang lakas ng kanyang loob at tahimik na umakyat sa hukay sa kabila ng pagtutol ng bantay. Nais nitong ibalik ang katawan ng kaibigan ng kanyang anak mula sa digmaan upang mailibing nila ito ng maayos dahil alam ni Bakeri na ito lamang ang paraan upang maalis ang galit sa puso ng kanyang anak. Ngunit sa oras na makalabas sila narinig nila ang isang tao na humihiling ng isang tulong. Gumapang ang binata patungo sa tunog at pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama at hindi pinansin ang iyak ng lalaki at tinipon ang kanyang anak na magpatuloy. Isinugol nito na umalis sa kampo upang kunin lamang ang bangkay ng kaibigan ng kanyang anak upang maibsan ang kalungkutan nito. At bilang isang sapilitang recruit wala itong balak na isugal ang kanyang buhay upang iligtas ang isang estranghero na walang kinalaman sa kanya. At hindi nagtagal narating ng dalawa ang katawan ng binata pagkatapos ay ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang ibalik ang katawan patungo sa kanilang kampo. Nagpumiglas sila sa bawat sandali at marahan na kinaladkad ang katawan pabalik sa kanilang mga kasamahan at pagkatapos ay pinagdasal ang kaluluwa ng binata. Ngunit nakita ni Bakeri ang kanyang sarili na naguguluhan dahil ang iyak para sa tulong na narinig niya ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tenga. At sa huli-muli itong lumabas sa kanilang kampo ng mag-isa upang hanapin ang lalaki na humihiling ng tulong ngunit matapos na maghanap ng ilang sandali hindi pa rin niya ito makita at kailangan na bumalik ng tahimik sa kanilang kampo. At sa kanyang pagbalik hindi nito inaasahan na makita ang katawan ng isang puting sundalo at napansin din nito ang pera na nakalagay sa bulsa ng lalaki. Tinignan ni Bakeri ang nakalantad na pera at nag-alinlangan ng ilang sandali dahil hindi siya ang tipo ng tao na may pakialam sa pera ngunit bago pa ito magtungo sa labas ang lalaki na may koneksyon ay nangako na sa oras na magbayad si Bakeri ililipat nito ang kanyang anak sa kusina kung saan malayo sa digmaan. At dahil nais na ilayo ang kanyang anak sa brutal na labanan nahirapan si Bakeri sa desisyon ngunit kalaunan ay kinuha ang pera sa bulsa ng sundalo. At ilang araw ang makalipas si Bakeri at ang kanyang anak ay inilipat mula sa harapang linya at pinagpahinga. Mabilis na dinala ni Bakeri ang pera upang hanapin ang lalaki na nangako sa kanya na ililipat ang kanyang anak ngunit matapos ng matagal na paghahanap hindi pa rin niya ito makita. At matapos na magtanong sa lugar nalaman nito na ang lalaki ay namatay dahil sa pagsabog 2 araw na ang nakaraan. At dahil walang magawa na wala ni Bakeri ang pagkakataon na pinaghirapan niya para sa kanyang anak at mas ikinagulat pa nito na ang kanyang anak ay napili ng puting opisyal at napromote ito bilang isang corporal.
At nang marinig nito ang promotion ng kanyang anak napunta si Back Eri sa katahimikan dahil nangangahulugan nito na ang kanyang anak ay hindi na magtatrabaho ng ligtas sa kusina. At ang naghihintay sa kanya ay ang walang katapusang panganib ng kamatayan sa digmaan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Back Eri ay mula sa kanyang anak nang isuot nito ang uniforme ng corporal may isang tahimik na bagay na nagbago sa kanya. Ang binatang ayaw sa digmaan ay tila nakahanap ng pakiramdam ng tagumpay sa loob nito at ang masunurin at tahimik na anak ay biglang naging isang mahigpit na pinuno. Hindi na nito tinanggihan ang digmaan at sa halip ngayon ay mas piniling yakapin nito. Sinubukan din itong hikayatin si Back Eri na lumaban ng seryoso kasama siya at tulungan siya na manalo sa digmaan. Sinabi nito sa kanya na hindi ito ang kanilang tirahan at ito ay ang hukbo kaya sa lugar na yun ay walang mag-ama kundi mga opisyal lamang at sundalo. At nang marinig ang kanyang anak na puno si Back Eri ng pagkadismaya at sa mga sandaling yun na pagtanto nito na ang digmaan ay hindi lamang sinira ang buhay nila kundi nilamon din ito ang kanilang mga kaluluwa. At sa araw na yun aksidenteng nasugatan ni Back Eri ang kanyang palad sa panahon ng pagsasanay. At habang nasa gamutan siya hindi nito inaasahan na makilala ng isa pang lalaki mula sa kanilang bayan at dahil nagmula sila sa isang rehiyon mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Sinabi ng lalaki kay Back Eri na nakahanap na ito ng paraan para makatakas sa hukbo at bumalik sa kanilang nayon. Ang ilang puting lalaki ay matutulungan sila na makatakas ngunit kailangan nila ng malaking halaga ng pera kaya naman sinusubukan nitong mag-ipon. At dahil nais na iwan ng hukbo kasama ang kanyang anak sa lalong madaling panahon at tumakas sa patayan sumama si Back Eri sa kanyang kaibigan nang hindi nagdadalawang isip. Ang paraan ng pagtatabi ng pera ng kanyang kaibigan ay sa paghahanap at pagnanakaw hanggang sa makakaya nito. At isang gabi si Back Eri at ang kanyang kaibigan ay naghintay sa dalawang sundalo na umalis sa kanilang silid at pumasok sa loob ng tahimik at nagsimula silang maghanap ng pera sa loob. Ngunit sa mga sandaling yun ang dalawang sundalo ay biglang bumalik at ito ang unang pagkakataon na nagnakaw si Back Eri at nagpanik ito habang tumingin sa kanyang kaibigan. At nakita niya ito na kumuha ng isang kutsilyo at sinaksak ng brutal ang sundalo at walang pagpipilian si Back Eri kundi sumugod sa isa pang sundalo. Ngunit dahil natatakot at nagpapanik mabilis itong nadaig ng lalaki at pinabagsak sa sahig. At sa mga kritikal na sandaling yun kinuha ang kanyang kaibigan ang kutsilyo at sinaksak ang sundalo ng paulit-ulit. At sa huli parehong namatay ang sundalo sa kamay ng kanyang kaibigan at dahil natatakot humiga si Back Eri sa sahig at hindi mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang kaibigan habang hinahanapan nito ng pera ang katawan ng mga sundalo pagkatapos ay nagmadali ang dalawa paalis sa eksena. At dahil bitbit ang matinding pagkakasala bumalik si Back Eri sa linya at nais lamang nito magnakaw ng kaunting pera para makapag-ipon at tumakas sa hukbo kasama ang kanyang anak. Ngunit hindi nito akalain na ang pagnanakaw niya ng pera ay magiging sanhi ng kamatayan ng dalawang inosenteng sundalo. At nang makita ang pagkakasala ni Back Eri sinubukan siyang aliwin ng kanyang kaibigan at sinabi na kung hindi niya ito pinatay mapaparusahan silang dalawa. Pinaalala nito kay Back Eri na kung may mangyari sa kanya walang titingin at magbabantay sa kanyang anak. At matapos na marinig ang salita ng kanyang kaibigan si Back Eri ay nag-isip ng mabuti habang patuloy itong nagnakaw ng pera kasama ang kanyang kaibigan. At pagkalipas ng kalahating buwan nagawa nilang makaipon ng sapat para sa kanilang pagtakas at mabilis itong nagtungo upang hanapin ang kanyang anak na napromote na bilang pinuno ng squad. Masaya nitong sinabi sa kanyang anak na nag-ipon ito ng pera at ngayon ay makakauwi na sila sa kanilang nayon. Ngunit ang kanyang anak na tuluyan ng nabulag ng karahasan at kaluwalhatian ng digmaan ay tumanggi na iwan ang hukbo kahit ano pa ang mangyari. Ininsulto din ito ang kanyang ama at tinwag itong duwag at pagkatapos ay itinulak niya papalayo. Silang dalawa ay nagtalo at sa edad na 17 ang bata ay walang laban sa mas malaking lalaki na Back Eri at madali niya itong pinatumba sa sahig at hindi makagalaw. At dahil napagtanto na hindi siya mananalo ang binata ay nag-atubili na pumayag tumakas kasama ang kanyang ama at dinala niya ito sa lugar ng pagpupulong. Ang kanyang kaibigan ay naghihintay at hindi sila nag-aksaya ng oras at sa pakikipagtulungan ng mga puting lalaki na binayaran nila sumakay sila sa karwahe at nagkunwaring mga bangkay. At sa oras na nasa ayos ang lahat ang mga puting sundalo ay inilipat sila papalayo at ang sundalo na naglilipat ng mga katawan ay madalas dumaraan sa checkpoint ng walang hirap. At matapos na malampasan ang checkpoint ang tensyon sa puso ni Back Eri ay tuluyang nawala at matapos ng kanyang pagsisikap na gawa nitong may sama ang kanyang anak papalayo sa digmaan upang bumalik sa kanilang nayon at nakikita na nitong naghihintay ang kanyang asawa para sa kanila. Ngunit nang marating nila ang tagpuan upang lumipat ng kariton at magtungo sa daungan na tuklasan nito na ang kanyang anak ay nawawala. At matapos na magtanong nalaman nito na ang kanyang anak ay tumalon sa kariton bago pa nila malagpasan ang checkpoint at bumalik sa hukbo. At sa mga sandaling yun labis ang galit ni Back Eri habang hinawakan nito ang puting sundalo sa collar at nagtanong kung bakit hindi nito pinigilan ang kanyang anak na tumakas.
Isa pang puting lalaki na katabi niya ang mabilis na kinuha ang baril ngunit sa kabutihang palad nagmadali ang kaibigan ni Bakeri para pakalmayan siya at sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya na ang kanyang anak ay 17 na at mayroon na itong sariling pagpipilian. Sinabi nito na bilang isang ama hindi ito kayang kontrolin ni Bakeri magpakailanman at kailangan itong matutong bumitaw. Ngunit kahit paano ang sabihin ng kanyang kaibigan hindi iiwanan ni Bakeri ang kanyang anak at tumakas ng mag-isa at sa huli isinuko nito ang perpektong pagkakataon para tumakas at bumalik sa hukbo nang hindi nagdadalawang isip. At nang dumating ito sa kampo nalaman nito na ang kanyang anak ay sumama sa isang puting opisyal at sa mga voluntaryo upang salakayin ang isang tore ng kalaban sa gabi. At sa oras na marinig niya ito hindi pinansin ni Bakeri ang lahat ng nagtangkang pumihil sa kanya at nagmadali patungo sa tore. At sa oras na makalapit ito ang nakikita lamang nito ay puro apoy ng kaguluhan sa lahat ng dako at isang nakakakilabot na pakiramdam ang pumuno sa kanyang dibdib. Tumayo ito at nagmadaling pumunta sa tore ng buong lakas at hindi nagtagal na tagpuan nito ang mga katawan na nakahandusay sa paligid ngunit hindi nito makita ang kanyang anak. Pagkatapos ay narinig nito ang iyak ng kanyang anak na nagmumula sa loob ng tore. At walang pag-aalinlangan kinuha nito ang kanyang kutsilyo at nagtungo sa lagusan. At habang papalapit ito isang kalaban ang biglang lumabas habang nagmadali si Bakeri at pinatay ito bago makapag-react. Nagmadali ito sa loob at tinambangan ng isang kaaway na nag-iimbestiga sa puting opisyal. At nang makita ito tumayo ang opisyal at inatake ang isa pang kalaban at matapos nilang mapabagsak ang dalawang sundalo sinunggaban ni Bakeri ang kanyang sugatan na anak at kinaladkad ito patungo sa lagusan ngunit tinutukan sila ng opisyal. Inutusan nito si Bakeri at ang kanyang anak na manatili at ipagtanggol ang tore hanggang sa dumating ang kasamahan nila. Sinabi nito na nakipaglaban siya ng husto upang kunin ang tore at hindi niya ito isusuko ng basta-basta. Tumingin si Bakeri sa kanya nang hindi nagsasalita at sa mga sandaling yun ang tanging inaalala nito ay mapanatiling buhay lamang ang kanyang anak. At sa hindi pagpansin ng opisyal tumalikod ito at dinala ang kanyang anak palabas ng tore. At matapos na mahirapan sa desisyon marahan na binaba ng opisyal ang kanyang armas. At sa oras na makaalis ang mag-ama sa tore dumating ang tulong ng mga kalaban. At sa sandali ng kagipitan ng puting opisyal ay lumabas sa tore upang pigilan sila at nagbigay ng pagkakataon sa mag-ama na makatakas. Sinamantala ni Bakeri ang pagkakataon at tumakbo kasama ang kanyang anak sa abot ng makakaya nito. Ngunit sa maikling sandali isang bala ang tumama kay Bakeri at nang bumagsak ito ang kanyang anak ay nagising sa karahasan ng digmaan at napagtanto kung gaano siya katanga noon. Naunawaan nito na ang pag-uwi sa kanilang nayon ng buhay kasama ang kanyang ama ay ang tunay na kaligayahan na ninanais niya. At sa kabila ng kanyang malubhang mga sugat ginamit nito ang lahat ng kanyang lakas upang tulungan ang kanyang ama na nakahandusay sa matinding sakit. Ngunit ang bala ay tumagos sa dibdib ni Bakeri at wala itong lakas upang tumayo pa. At sa kanyang natitirang hininga sinabi nito sa kanyang anak na umalis kaagad o pareho silang mamamatay sa lugar. Sinabi nito sa kanyang anak na manatiling buhay at bumalik sa kanilang pamilya at dahil nasawi ang kanyang anak ay tumakbo pabalik sa kanilang kampo. At nang makita ni Bakeri na paparating ang karagdagang sundalo at alam na ligtas na ang kanyang anak tuluyan itong ipinikit ang kanyang mata at hindi na ito nakabalik sa kanilang nayon na kanyang inaasam at tuluyang bumagsak sa digmaan. At pagkatapos pinagpatuloy ng kanyang anak ang pakikipaglaban at kalaunan ay naging isang natatanging opisyal. Nakatanggap din ito ng medalya na personal na binibigay ng isang general ng hukbo. At pagkatapos ng digmaan nagkaroon nito ng karapatan na manatili sa hukbo bilang isang opisyal ngunit tinupad nito ang kanyang pangako sa kanyang ama at tinalikuran ang ranggo at karangalan at pinili na nitong bumalik sa kanilang nayon. Bumalik ito sa lupain na hinahanap-hanap ng kanyang ama at bumalik sa pamilyang naghihintay sa kanila. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.